Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4191. Sa oras na iyon, maganda ang kanyang kalooban. Hindi nawala ang kanyang dignidad sa kompetisyon, at nagtagumpay din siya sa pagkuha ng Emerald Sky Pearl. Paanong hindi siya magiging masaya? Jade Immortal. Kinagat ni Prinsesa Dorothy ang kanyang labi at may gustong sabihin ng makita ang kampante nitong tingin ngunit natigil sa pag-iisip. Sa tingin ko dapat mong pasalamatan si Lute Bell. Salamat sa kanya. Saglit na natigilan si Jade Immortal, at pagkatapos ay tumanggaw siya. Oo, kailangan ko siyang pasalamatan. Kung hindi siya pumayag sa competition, wala na akong choice. Akala pa naman niya ay nanalo siya sa sarili niyang kakayahan. Nabalisa si Prinsesa Dorothy at umiling. Hindi, hinayaan kanyang manalo ng kusa. Nakita kong huminto siya sa huling sandali. Siya ay mabait lamang. Natakot siya na baka magmukha kang masama kapag natalo ka, kaya kusa siyang natalo. Ayaw sabihin ni Prinsesa Dorothy sa kanya, ngunit siya ay tuwid at hindi napigil ang magsalita nang makita niya ang pagmamalaki sa mukha ni Jade Immortal. Ano? Natigilan si Jade Immortal at naramdaman ang pag-buzz ng kanyang utak. Sinadya bang natalo si Lute Bell sa kanya? Hindi niya magagawa iyon. Kailangan kong manalo gamit ang sarili kong lakas at kakayahan. Masyadong nakakahiya na may ibang hinayaan akong manalo ng kusa, naisip ni Jade Immortal. Sigaw niya habang sinusundan si Lute Bell, sandali lang, Lute Bell. Hintayin mo ako. Hindi nakaimik si Prinsesa Dorothy. Ito ay isang mental field day na sinusubukang malaman kung ano ang iniisip ni Jade Immortal. Napakahalaga ba sa kanya ng kanyang dignidad? Kasabay nito, nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang sa pagsasabi sa kanya ng totoo. Kung alam niya lang na hahabulin niya si Lute Bell, hindi na sana siya nagsalita. Samantala, sa isang lambak, 12-dosenang kilometro ang layo mula sa Mount Snood, Archfiend Antigonus, ang 12 Fiend Martyrs, at wala pang 20,000 demonyong sundalo ang pansamantalang nagpahinga doon. Hinahanap ni Archfiend Antigonus ang kinaroroonan ng mga demonyo, ngunit wala siyang ideya. Sa sandaling huminto siya para magpahinga, nakarinig siya ng kulog mula sa direksyon ng Mount Snood sa di kalayuan. Si Archfiend Antigonus at ang 12 Fiend Martyr ay tumangala at nakita ang madilim na ulap at kulog na gumugulong sa Mount Snood. Ayan, hindi nagtagal. Natauhan si Morticia. Kumunat ang noo niya at sinabing, mukhang nagmumula sa direksyon ng Mount Snood. Kakaiba, ito ang hangganan ng makadiyos na rehiyon. Paanong may kakaibang phenomenon na nangyayari doon? Walang pakialam na sinabi ni Archfiend Antigonus, malamang may ginagawa doon. Bilang Archfiend Antigonus, naramdaman niyang may makapangyarihan sa lugar ng Mount Snood, at ginagamit ng taong iyon ang kanilang kapangyarihan. Nagmamadaling sinabi ni Morticia, kamahalan, pupunta ba ako at tingnan? Hindi mo kailangang pumunta doon. Umiling si Archfiend Antigonus nang walang ekspresyon sa mukha. Ngayon, ang pangunahing gawain natin ay hanapin ang mga demonyo sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Itinuro ni Archfiend Antigonus si Oliver at isang Fiend General. Maaari kayong dalawa at tingnan. Alamin kung ano ang nangyayari at bumalik upang mag-ulat sa lalong madaling panahon. Oo, kamahalan. Inamin iyon ni Oliver at ng Fiend General at nagmadaling pumunta sa Mount Snood. Ang sugat sa binti ni Oliver ay tuluyan ng gumaling. Hindi niya kailangang umupo sa isang wheelchair, ngunit siya ay nilagyan ng isang pares ng mga artificial na paa. Kahit medyo mabagal ang galaw niya ay hindi ito nakaapekto sa galaw niya. Sa kagubatan, isang pagod na figure ang sumusulong. Puno ng dugo ang kanyang katawan, at mukha siyang pagod at mahina. Ito ay si Grunt. Matapos tumakas mula sa Imperial Sky Palace, hindi tumigil si Grunt sa pagsulong. Patuloy siya sa pagtakbo hanggang sa malapit na siya sa Mount Snood at halos mawalan na ng lakas. Noon lang siya unti-unting bumagal. Nang mapansin niyang walang humahabol sa kanya, huminga ng malalim si Grunt. Pagkatapos, nakahanap siya ng open space. Naka-cross-legged siyang umupo para makabawi ng lakas. Hindi nagtagal, siya ay pumasok sa isang estado ng kawalan ng ulirat.
Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahang iminulat ni Grant ang kanyang mga mata, bumuga ng isang subaw ng hangin, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa wakas ay nabawi na niya ang higit sa kalahati ng kanyang lakas. Kahit naharapin niya ang mga humahabol mula sa Imperial Sky Palace, hindi niya kailangang matakot sa kanila. Ungol ni Grant sa sarili habang dahan daw ang tumayo at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Mount Snood. Nang marating na niya ang Mount Snood, natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Nakita niya ang dalawang malalaking ukit na bato na nakatayo sa tabi ng Mount Snood. Ang dalawang estatwa ng bato ay parehong may taas na 1,000 metro at inukit sa hugis ng isang lalaki at isang babae. Kabanata 4172. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang nanembalik si Grant sa kanyang katinuan, ngunit nabigla pa rin siya. Sino ang nagukit ng eskultura na iyon? Ito ay hindi kapanipaniwala na ang isang tao ay magiging napakahusay. Bilang pinuno ng Imperial Sky Palace, lubos na pamilyar si Grant sa bawat lugar ng buong rehiyon ng Diyos. Madalas siyang pumunta sa Mount Snood para sa mga tungkulin sa pagpapatrolya. Bago ang digmaan sa pagitan ng mga Fiend at ng Makajos na rehiyon, naalala ni Grant na ang lugar sa paligid ng Mount Snood ay desyerto. Hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking rebulto. Paanong hindi siya magugulat sa biglang pagsulpot ng dalawang estatwa na iyon? Ang malalaking estatwa ay halos parang buhay. Mukha silang totoo. Kahit na ang Nine Heaven Emperor ay nagawa ito ay magdadala sa kanya ng maraming oras. Nang makita ni Grant ang tanawin sa kanyang harapan, nakarinig siya ng mga yabag mula sa kagubatan sa hindi kalayuan. Sa sumunod na segundo, dahan-dahang lumapit kay Grant ang dalawang figure. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na baluti at isang kakaibang helmet, na tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakalabas. Yung isa may gwapong mukha, pero mukhang mahina. Sila ay si Oliver at ang halimaw na general. Ang pangalan ng halimaw na general ay Damon. Siya ay nasasakupan ni Morticia at napakahusay sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng assignment ni Archfiend Antigonus, dumiretso sina Oliver at Damon sa Mount Snood para tingnan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, nakita nila ang dalawang naglalakihang rebulto sa harapan nila. Pareho silang natigilan habang nakahinga sila ng malalim. Hindi nila maiwasang mapasigaw sa kanilang mga puso. Anong uri ng kapangyarihan ang dapat taglayin ng isang tao upang makagawa sila ng gayong kahangahangang estatwa? Gulat na gulat ay nakita agad nina Oliver at Damon si Grant sa di kalayuan. Nahanap din ni Grant ang dalawa. Bakas sa kanyang mga mataang pagkagulat, si Oliver ba iyon, ang anak ng Black Tortoise King? Paano siya makakasama ng isang halimaw na general? Nang salakayin ng halimaw na lahi ang Imperial Sky Palace, nakatayo sa malayo si Oliver na nanunood sa labanan. Hindi siya nakilahok dito, kaya hindi siya nakita ni Grant noong mga oras na iyon. Nang mapansin niya ang artificial limb ni Oliver, sumimangot siya. Nabalian pa ang mga paa niya. Hindi ba iyon ang lapdog ng Nine Heaven Emperor? Unang natauhan si Damon. Dahan-dahan siyang humakbang at sinigawan si Grant, anong mali? Nag-iisa ka ba? Puno ng galit at puot ang mga mata ni Damon nang magsalita ito. Isang araw ang nakalipas, daan-daang libong Fiend ang sumalakay sa Imperial Sky Palace at nakaranas ng matinding pagkatalo. Wala pang 20,000 sa kanila ang matagumpay na nakatakas. Iyon ay isang malaking kahihiyan sa buong lahi ng halimaw. Sa makatuwid, ang awayan sa pagitan ng mga Fiend at ng Makajos na rehiyon ay lalong lumalim. Bilang isang Fiend General, hindi niya napigilan ang sarili nang makita niya si Grant. Pagkatapos ng lahat, si Grant ay isang mahusay na general na tumayo kasama ng Nine Heaven Emperor. Agad na nagdilim ang mukha ni Grant, at malamig niyang sinabi, bantayan mo ang iyong bibig. Si Grant ay isang mayabang na tao. Siya ay hindi kailanman napahiya o tinutukoy bilang isang aso. Gayunpaman, sa huli, nakontrol niya ang kanyang sarili mula sa paggawa ng isang bagay na padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, si Grant ay inabandona ng Makajos na rehiyon, at hinabol pa siya ng kanilang mga tropa. Walang paraan para sa kanya, kaya't ayaw na niyang magkaroon ng away sa mga halimaw. Gayunpaman, hindi niya intensyon na pakawalan ng madali si Damon. Napangisi si Damon nang makita niya ang galit sa mukha ni Grant at patuloy siyang sinisiraan.
Ang pagtawag sa iyo ng aso ay isang papuri. Puputulan ko ang iyong ulo para magluksa sa mga namatay na sundalo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isinaaktibo niya ang kanyang power of the Fiend Soul at pumailan lang sa hangin. Hindi siya isang walang ingat na tao. Ngunit nang makita niyang walang kasama si Grunt, naisip niya na pinadala siya ng Nine Heaven Emperor upang suriin ang sitwasyon ng Mount Snow-Old, kaya hindi niya napigilan ang sarili. Isa pa, naramdaman niyang medyo mahina ang hininga ni Grunt na para bang nasugatan siya. Sa pagkakataong iyon, mas nabawasan ang takot niya sa kausap. Hanggat pinatay niya si Grunt, maaari niyang ilabas ang kanyang galit at bumalik upang humingi ng gantimpala mula kay Archfiend Antigonus. Papatayin niya ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Sa sandaling umangat siya sa hangin, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit ang isang mahabang itim na saber. Kasabay nito, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Ikan-away niya ang mahabang sable at gumuhit ng kidlat ng itim na kidlat sa hangin, dumiretso sa Grunt. Kumunat ang noo ni Grunt nang makita iyon. Si Daemon ay mukhang galit at nakakatakot. Kabanata 4173. Gusto ba akong ay bully ng lalaking iyon dahil lang sa hindi pa ako nakakabawi ng lakas? Napaisip si Grunt. Gayunpaman, ang isang hamak na general ay wala sa kanya. Habang iniisip niya, baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Isang malutong na tunog ang narinig habang ang isang gintong sibat ay kumikislap mula sa manipis na hangin at lumitaw sa mahigpit na pagkakahawak ni Grunt. Hindi maipaliwanag na kinabahan si Oliver na nakatayo sa dikalayuan. Nais niyang i-diffuse ang sitwasyon, ngunit hindi siya makagalaw ng ganoon kalaya, kaya nababalisa na lamang niyang pagmasdan ang mga ito. Higit sa lahat, pagkatapos sumali si Oliver sa karera ng Fiend, naging maingat siya sa lahat, sa takot na mahuli siya ni Archfiend Antigonus o Morticia. Kaya naman, nang makita niya si Grunt, natarante si Oliver dahil nag-alyansa sila ni Grunt para harapin si Daryl, ngunit hindi niya ito maipalm sa mga Fiend. Pagkatapos ng lahat, si Grunt ang kanang kamay ng Nine Heaven Emperor. Kapag nalaman ng mga halimaw na nakipag-alyansa siya sa nasasakupan ng Nine Heaven Emperor, magdurusa siya sa isang miserableng wakas. Itinuon ni Oliver ang kanyang mga mata sa magkabilang gilid, umaasa na matagumpay na mapapatay ni Daemon si Grunt. Hanggat patay si Grunt, walang makakaalam sa kanilang alyansa. Gayunpaman, alam din ni Oliver na ang kanyang ideya ay hindi makatotohanan. Pagkatapos ng lahat, siya ang commander ng Imperial Sky Palace. Siya ay sapat na malakas upang labanan ang mas malalakas na mga kaaway ng mag-isa, at si Daemon ay hindi kalaban para sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Itinaas ni Grunt ang kanyang gintong sibat. Isang matalim na dagandong ang narinig, at pagkatapos ay isang gintong liwanag ang palm unit sa kalangitan at damaykit patungo kay Daemon. Nang makita ni Daemon ang kapangyarihan ng gininto ang liwanag, bumagsak ang kanyang mukha, at medyo natarante siya. Hindi niya inaasahan na si Grunt, na wala sa kanyang tuktok, ay makakapaglabas ng napakalakas na puwersa kahit na siya ay mukhang pagod na pagod. Pinagsisihan niya ang kanyang kawalang ingat. Gayunpaman, huli na. Ang gintong liwanag ay parang kulog at kidlat. Gusto niya itong iwasan, ngunit huli na ang lahat. Siya ay nakaranas ng direktang tama. Arg! Siya ay itinapon sa hangin sa isang kahabag-habag na alulong. Umulan ng dugo sa hangin ang kanyang figure. Isang butas na kasing laki ng kawali ang lumitaw sa kanyang katawan at patuloy na nag-spray. Ang sibat ni Grunt ay tumagos sa kanyang masamang kaluluwa. Matapos lumipad ng mahigit 100 metro pa at cross, sa wakas ay nabangga niya ang isa sa mga higanteng estatwa. Narinig ang pagbitak ng mga buto, at pagkatapos ay dumulas siya pababa na parang putik. Nang tuluyan na siyang bumagsak sa lupa, tumitig ang mga mata niya sa langit, at hindi na siya humihinga. Hindi napigilan ni Oliver na huminga ng malalim. Siya ay lubos na natigilan. Napakalakas talaga ng ungol. Gulat na napatingin si Oliver kay Grunt at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Mr. Oliver, sa sandaling iyon, na may kumikinang sa kanyang mga mata, tumingin si Grunt kay Oliver na may mahinang ngiti at sinabing, "Kumusta ka na?" Pilit nang umiti si Oliver at sinabing, "Commander Grunt, makapangyarihan ka pa rin gaya ng dati. Hindi ko inaasahan na magiging miyembro ka ng Fiend Race sa loob lang ng ilang araw," mataray na sabi ni Grunt, nakatingin sa bangkay ni Daemon sa hindi kalayuan.
Noong inaway ko siya ngayon, gusto mo ba talagang patayin niya ako? Para makakuha ka ng credit sa pagkamatay ko kay Archfiend Antigonus. Tila nagbabadya ang mga mata ni Grant nang sabihin niya iyon. Kahit na walang sinabi si Oliver, nahuhulaan ni Grant kung ano ang nasa isip niya mula sa kanyang ekspresyon. Nakaramdam ng hiya si Oliver nang malantad ang kanyang intensyon, ngunit nagpanggap pa rin siya na parang walang nangyari. Humalaklak siya at sinabing, "Commander Grant, bakit mo nasabi iyan? Kakampi tayo, at tayo ay nag-iisa. Bakit gusto kong mamatay ka?" Habang nagsasalita siya, binigyang pansin ni Oliver ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Grant. Napagtanto ni Oliver na tiyak na may mali kung bakit hindi siya inatake ni Grant. Napangiti si Grant at nagtanong sa mas mahinang tono, "Okay, nagbibiro lang ako. Please wag mo akong pansinin." Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa artificial limb ni Oliver at nagkunwaring nagulat. "Anong sakit ng paa mo?" Kabanata 4174. Sa katunayan, ayaw ni Grant na maging magalang kay Oliver, ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian. Dahil sumali si Oliver sa Fiend Race, gusto niyang maging matchmaker si Oliver at ipakilala siya kay Archfiend Antigonus. Napagpasyahan niya na kung tatakas siya sa ganoong estado, mahuhuli siya ng Nine Heaven Emperor sooner or later. Sa oras na iyon, mawawasak ang kanyang diwatang kaluluwa. Mas mainam na putulin ang lahat ng paraan ng pag-urong at sumali sa mga Fiend. Gayunpaman, sa labanan sa Imperial Sky Palace, ang mga Fiend ay dumanas ng mabibigat na casualty, at ang buong lahi ng Fiend ay kinasusuklaman ng rehiyon ng Diyos. Kung pumunta si Grant upang makita si Archfiend Antigonus, malamang na siya ay papatayin bago niya maipaliwanag ang kanyang layunin. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng mga halimaw, si Grant ang may kakayahang katulong ng Nine Heaven Emperor. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ay upang makahanap ng isang gabay. Walang alinlangan na si Oliver ang pinakaangkop na tao para gawin iyon. Napabuntong hininga si Oliver at umungol dahil kay Daryl. Pagkatapos, sinabi niya kay Grant ang nangyari. Sa huli, hindi na itago ni Oliver ang lungkot at hinanakit. "Sobrang miserable ako ni Daryl. Gusto ko sanang tanggalin ang balat niya. Pero buti na lang at napatay siya ni Archfiend Antigonus. Nasunog ang mga buto niya at naging abo sa tuktok ng bundok." Patay na si Daryl. Natigilan si Grant. Pagkatapos, humagalpak siya ng malakas na tawa. Ang ungol ay hindi kailanman naging mas mabuting kalooban. "Daryl, kinuha mo si Princess Dorothy, at sa huli, naparusahan ka. Ang Diyos ay patas. Tunay na patas ang Diyos." Kumislap ang mga mata ni Oliver nang makita ang kampante na tingin ni Grant at mahinang nagsalita, "Commander Grant, patay na si Daryl. Dapat nating hayaang lumipas ang nakaraan. Dapat ay makikipag-inuman ako sa iyo upang ipagdiwang ang okasyong iyon, ngunit mayroon akong mahalagang gagawin, kaya ay hindi kita makakasama. Magkita tayo mamaya." Tatalikod na sana si Oliver at aalis. Si Oliver ay isang matalinong tao. Alam niyang nakipag-alyansa siya kay Grant dahil kay Daryl. Dahil nawala si Daryl, namatay din ang alyansa sa kanya. Si Oliver ay sumuko sa mga demonyo, at dahil si Grant ay kabilang sa makajos na rehiyon, hindi siya maaaring manatili sa kanya. Higit sa lahat, nakapatay lang siya ng isang halimaw na general. Maghintay. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ilang hakbang si Oliver, tumawa si Grant at sinabing, "Mr. Oliver, bakit ka nagmamadaling umalis?" Paano niya napapabayaan si Oliver nang hindi siya hinahayaang dalhin siya kay Archfiend Antigonus? Huminga ng malalim si Oliver at tumigil. "Commander Grant, ano pa ba?" "Mr. Oliver." Dahan-daang naglakad si Grant ng may ngiti at sinabi sa mabagal na boses, "Nawalan ka na ng paa. Kahit na sumali ka sa Fiend Race, hindi maganda ang sitwasyon mo, di ba? Bakit mo naman nasabi?" Kumunot ang noo ni Oliver. Ngumiti si Grant at sinabi, "Sa pagkakaalam ko, hinahangaan ng mga halimaw ang mga may lakas. Lagi nilang iginagalang ang malakas. Kung sino ang malakas ay igagalang. Ikaw naman." Tumingin si Grant sa mga artificial na binti ni Oliver at sinabing, "Kung walang mga paa, katumbas ka ng isang taong may kapansanan. Kahit gaano ka katapat sa mga Fiend, wala kang makukuha sa kanila, tama?" Biglang nagbago ang mukha ni Oliver. Namumula ang kanyang mga mata,
at siya ay nagulat at nagalit. Ang mga salita ni Grant ay tumama sa ulo. Naging tapat si Oliver matapos sumali sa field race nitong mga nakaraang araw. Siya ay masipag sa lahat ng bagay, ngunit marami sa mga sundalo ang hindi gumalang sa kanya dahil nawala ang kanyang mga paa. Tulad ng para kay Archfiend Antigonus at sa 12 Fiend Martyrs, si Oliver ay hindi nakakuha ng anumang pagpapahalaga mula sa sinuman sa kanila. Labis na nabahala si Oliver dahil doon, ngunit wala siyang magagawa. Gayunpaman, pinigilan ni Oliver ang damdaming iyon sa kanyang puso. Paanong hindi siya magagalit kung hinawakan ni Grant ang parehong mga puntong iyon? Saglit, habang iniisip ito ni Oliver, mas lalo siyang nagalit. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at malamig na sinabi kay Grant, "Commander Grant, ano ang ibig mong sabihin?" Hindi nagpanik si Grant nang makita ang galit na mukha ni Oliver. Natawa siya at sinabing, "Mr. Oliver, nagsasabi ako ng totoo. Huwag kang magalit at huwag mong isapuso." Kabanata 4175. Sinasabi ko lang na sa estado mo ngayon, napakahirap para sa iyo na makahanap ng isang lugar sa lahi ng Fiend. Ang tanging paraan ay magkaroon ng kaibigan na susuporta sa iyo. Sumusuporta sa bawat isa. Kumunat ang noo ni Oliver at mas lalo pang nataranta. Madali lang para sa iyo ang magsabi niyan. Ang mga halimaw ay napakaaway sa mga tagalabas, ngunit ako ay nag-iisa. Saan mo ako kukuha ng mga kaibigan? Nakangiting itinuro ni Grant ang sarili at sinabing, "Siyempre, sarili ko ang tinutukoy ko. Kakampi tayo, kung tutuusin." "Ano?" Nataranta si Oliver. Tumingin siya kay Grant at hindi makapagsalita ng matagal. Makalipas ang 12 segundo, sa wakas ay nag-react si Oliver. "Ikaw, gusto mong sumali sa Fiend, tulad ko." Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, Oliver shook kanyang ulo subconsciously. Imposible iyon. Si Grant ay isang tanyag na tao na nagtatrabaho para sa Nine Heaven Emperor. Paano siya makakasama sa mga demonyo? Gusto niya sigurong magpanggap na sumama sa kanila para makakuha siya ng impormasyon tungkol sa lahi ng Fiend. Tama iyan. Tumango si Grant nang makita niyang nagbago ang ekspresyon ni Oliver at nag-isip, "Sa totoo lang, pinatalsik ako sa makadiyos na rehiyon, at pinadala pa ng Nine Heaven Emperor ang kanyang tropa para tugisin ako. So, sana maipakilala mo ako sa kanila. Kung magkakatuluyan tayo sa Fiend Race, makakadikit tayo sa isa't isa. Susuportahan natin ang isa't isa. Kapag nandyan ako para sa'yo, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga Fiends na tumitingin o tumatawa sa iyo." Mukha namang seryoso at sincere si Grant. Gayunpaman, hindi niya naisip na suportahan si Oliver o manatili sa kanya. Gusto lang niyang gamitin si Oliver bilang tool para sumali sa Fiend Race. Hanggat sumali siya sa lahi ng Fiend, hindi na siya matatakot na tugisin ng mga puwersa mula sa rehiyon ng Diyos. Ano? Natigilan si Oliver at naramdaman ang pagboss ng kanyang utak. Ang Nine Heaven Emperor ay nangangaso ng Grant down. Hindi nakakagulat na lumitaw siya sa Mount Snood ng mag-isa. Dahil sa gulat ay mabilis na nag-react si Oliver at ngumiti sa kanya. "Hindi ko inasahan na, bilang ang marangal na commander ng Imperial Sky Palace, ang pinakapinapahalagahan na sundalo para sa Nine Heaven Emperor, ay magiging isang ligaw na aso." Si Oliver ay isang taong may masasamang katangian, at siya ay maghihiganti para sa kaunting hinaing. Galit na galit siya nang sabihin ni Grant na minamaliit siya ng mga Fiend. Tamang-tama ang pagkakataon na iyon para nginisyan siya. Sigurado si Oliver na gusto ni Grant ang tulong niya. Kutsain man niya ito, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman. Nang matapos magsalita si Oliver, nagdilim ang mukha ni Grant, at nagalit siya. T** ng inang yan, talo si Oliver. Ang lakas ng loob niyang ipahiya ako simula noong naging Allipiers din siya para sa Fiend Race. Ungol sa isip, kahit galit siya ay hindi niya ito ipinakita. Sa halip, ngumiti siya ng alanganin. Tama ang hula ni Oliver. Si Grant ang humihingi ng tulong sa kanya. Kahit galit siya, kailangan niyang tiisin ang kahihiyan. Oo, pinigilan ni Grant ang kalungkutan sa kanyang puso at pilit na ngumiti. Tama ka, para na akong asong gala. Ang Nine Heaven Emperor ay matigas ang ulo at mayabang. Hindi na niya deserve ang loyalty ko. Habang nagsasalita siya, may kurap na pag-asa sa kanyang mga mata. Panipi,
Ngayon, ang tanging paraan ko lang ay ang sumali sa mga Fiend. Oliver, dati tayong magkakampi. Maaari mo ba akong tulungan? Hanggat matulungan mo ako, lubos akong magpapasalamat sa iyo. Nang matapos niya ang kanyang huling pangungusap, itinuon niya ang kanyang mga mata kay Oliver at naghintay ng sagot. Nag-isip sandali si Oliver at ngumiti. Commander Grunt, napakataas ng tingin mo sa akin. Bagamat sumali ako sa lahi ng halimaw, wala akong karapatang magsalita. At wala rin ako sa posisyon na gawin iyon. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Kaya hindi ko makikita si Archfiend Antigonus kahit na gusto ko. Habang nagsasalita siya, tinitigan siya ni Oliver pataas at pababa at nagpatuloy sa pagsasabing, higit pa rito, sa labanan sa Imperial Palace, ang mga halimaw ay natalo, at marami sa kanilang mga sundalo ang nasugatan. Hindi ka tinatanggap ng mga halimaw. Sa kabaligtaran, papatayin ka nila ng walang pag-aalinlangan kapag nakita ka nila. Kaya mas mabuting umalis ka na, ako ay humihingi ng paumanhin kung wala akong magagawa. Tumalikod si Oliver at umalis nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi tanga si Oliver. Alam niyang gusto lang siyang gamitin ni Grunt bilang tool para hayaan siyang sumali sa mga Fiend. Kung sasali siya sa Fiend race, hindi pa rin niya susuportahan si Oliver. Napakahirap para kay Oliver na labanan ang buong lahi ng Fiend. Kung pumayag siyang makipag-alyansa kay Grunt, hindi ba nangangahulugan iyon na magkakaroon siya ng isa pang kakompetensya? Bagamat minsan ay walang ingat si Oliver, alam niya kung paano mabuhay, kaya hindi niya natulungan si Grunt. Kabanata 4196. Nang makita niyang tumalikod si Oliver para umalis, napuno ng galit si Grunt. Umakyat ang galit sa puso niya sa pangalawa. Hindi ako tutulungan ng walang paa na iyon. Kung hindi siya sasali sa Fiend race, nangangahulugan ito na wala siyang susuporta sa kanya. Sa kalaunan, maabutin siya ng Nine Heaven Emperor. Hindi siya maaaring bumaba ng ganoon. Namumula ang mukha ni Grunt. Sa pagkabigla, tumayo siya ng tuwid. Sa susunod na segundo, isang ripple ng enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Grunt na parang kidlat, zigzagging sa hangin sa direksyon ni Oliver. Pinag-isipan ito ni Grunt. Dahil walang magawa si Oliver, walang magawa kundi ibaba siya. Nang maramdaman ang paggalaw mula sa kanyang likuran, natigilan si Oliver sa gulat. Lumingon siya nang mapagtanto niya kung ano ang ginagawa ni Grunt, at halos hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Grunt, ano ang sinusubukan mong gawin? Masyadong tuso si Grunt, inaatake siya mula sa likuran. Oliver, bahagyang ngumiti si Grunt, hindi napigilan ang galit at pagkawala ng katinuan. Upang isipin na tinatrato kita ng ganoong katapatan, para lang hindi mo ako tinulungan. Huwag mong sabihing hindi ako naging mabait sa'yo. 11. Ang huling salita ay umalingaw sa hangin habang si Grunt ay bumilis, ibinababa ang isang palad. Natatakot, tayo ba? Nagalit si Oliver sa pangalawa. Sinubukan niyang umiwas, ngunit ang kanyang mga binti ay artificial na mga paa na humahadlang sa kanya sa paggalaw, wala siyang paraan upang tumakbo. Malakas na damapo ang suntok sa katawan ni Oliver. Sa isang mapurol na ugong, ang katawan ni Oliver ay bumigat, at siya ay natisod pa atras ng maraming hakbang. Sa wakas, lumapag siya sa isang puno, sa wakas ay napatigil siya. Hindi ginamit ni Grunt ang kanyang buong lakas. Kung mayroon siya, siguradong patay na si Oliver. Napasandal si Oliver sa puno, at kung ulo ang kanyang dugo habang nakatitig kay Grunt sa galit na galit. Papatayin mo ba ako dahil hindi kita pinakilala sa kanila? Wala namang may dudulot na kabutihan ang pagpatay sa akin. Habang nagsasalita siya, nakaramdam ng galit at gulat si Oliver sa kanyang puso. Hindi niya akalain na magiging ganito kalupit si Grunt. Magkakampi sila, kung tutuusin, at ngayon lang siya nakipaglaro ng ganoon. Sa parehong oras rin na iyon, naghinala din siya. Alam ni Oliver na ang suntok ni Grunt ay hindi buong lakas, kung hindi, mamamatay siya sa sandaling damapo ito sa kanya. Nais bang turuan siya ni Grunt ng leksyon? Pinilit ni Oliver na sabihin, General Grunt, sa totoo lang ay halos wala na akong kapangyarihan sa halimaw na lahi, o tutulungan kita ng walang pag-aalinlangan. Paano na lang kung babalik ako at humanap ng pagkakataong ibigay ang iyong pangalan kay Archfiend Antigonus? Ano ang gagawin, iniisip mo yun?
Ang huling bagay na gusto ni Oliver ay pagbigyan si Grant. Ngunit kung hindi niya gagawin, siya ay patay na. Napangisi si Grant. Iligtas mo, Oliver. Wala kang balak tulungan ako. Bakit ang pagpapanggap? Nagniningning ang tingin ni Grant sa pangungutya. Napag-isipan ko na, dahil hindi mo ako tutulungan, wala akong magagawa kundi ang palitan ang posisyon mo sa Fiend Race. Sigurado akong alam mo ang ipinagbabawal na spell sa Imperial Sky Palace na tinatawag na Complete Takeover. Ito ay nagpapahintulot sa akin na sirain ang lahat ng iyong espiritual na kamalayan, pagkatapos ay ilagay ang aking espiritual na kamalayan at diwata na kaluluwa sa iyong katawan. Kapag nangyari iyon, ako ay maging ikaw, at walang makakaalam. Nawawalan ka ng isang pares ng mga paa, ngunit gumagana pa rin ang iyong katawan. At ang aking katawan ay ibabalik kasama mo sa Archfiend Antigonus. Sa ganoong paraan, hindi ko lang ililigtas ang aking buhay kasama ang iyong katawan, magagamit ko rin ang aking katawan para mag-angkin ng kaluwalhatian. Para akong pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Ano sa palagay mo? Ang mukha ni Grant ay napuno ng isang baliw na kislap. Nabaliw na ba siya? Ungol ay lubos na nawala ito. Pinuno ng isip si Oliver ng galit at gulat. Nanginginig ang kanyang katawan, namumuo ang malamig na pawis sa kanyang templo. Nakakakilabot na ideya, ang ungol ay mas nakakatakot kaysa sa lahi ng halimaw. Sa gitna ng kanyang gulat, si Oliver ay malapit ng maiyak. General Grant, nakikiusap ako na bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ipinapangako kung irerekomende kita, ay, sa pag-iisip na kunin ni Grant ang kanyang katawan at maging siya, hindi maiwasan ni Oliver na manginig sa takot. Halos hindi narinig ng ungol ang pagmamakaawa ni Oliver habang umiiling. Kalimutan mo na ito, baka mapatay ako ng rekomendasyon mo. Ito ang pinakamahusay na paraan pasulong, ito ay walang palya. Kabanata 4197. Habang ang mga salita ay umalangaw-ngaw sa hangin, si Grant ay hamampas ng lakas na kasing lakas ng kidlat. Idinaan niya ang kanyang diwatang kaluluwa, hinaharangan ang mga pangunahing daluyan ng kamalayan sa katawan ni Oliver. Ang katawan ni Oliver ay nahuli sa isang iglap, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Grant, ikaw ay walang kabuluhan. Ang pagiging frozen ay napuno si Oliver ng hindi maisip na galit. Ibinuko niya ang kanyang bibig para sigawan si Grant. Pero ilang salita lang ang nailabas niya bago nilagay ni Grant ang 2 kamay sa ulo ni Oliver at bamulong sa sarili. Boss! Sa isang segundo, naramdaman ni Oliver ang panginginig ng kanyang katawan. Sinundan iyon ng nakakakilabot na surge of energy na pumasok sa kanyang katawan. Sa katunayan, sinimulan na ni Grant ang pagcast ng Complete Takeover spell. Ang unang hakbang ay upang sirain ang espiritual na kamalayan ni Oliver, na gagawing si Oliver ay isang guwang, walang espiritong katawan. Sa ilalim ng napakalakas na puwersa, naramdaman ni Oliver na nalalabo ang kanyang kamalayan. Babayaran mo ito, Arg! Ang espiritu ni Oliver ay binaha ng isang alon ng hindi mabata na sakit habang ang kanyang espiritual na kamalayan ay nawasak, unti-unti. Nang hina ang boses niya sa ikalawa, napalitan ng katahimikan. Sa pagtatapos, nanlabo ang mga mata ni Oliver. Sa wakas, matapos ang kanyang espiritu at kamalayan ay lubusang nawasak, ang katawan ni Oliver ay bumagsak sa sahig na may mahinang kalabog. Nagpakawala ng hininga si Grant, ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot paitaas. Bulong niya sa sarili, hindi ko rin ginustong gawin ito, Oliver. Pero kailangan kitang isakripisyo para mailigtas ang buhay ko. Habang binibigkas niya ang mga salita, ipinagpatuloy ni Grant ang pagcast ng Complete Takeover spell, hinihila ang kanyang espiritu at kamalayan mula sa kanyang sariling katawan at inilagay ito sa katawan ni Oliver. Agad, isang kakaibang pagsabog ng enerhiya ang pumulibot sa kanila. Kahit sinong makakita niyan ay masisindak sa kanilang buhay. Nakita lang nila ang espiritual na kamalayan ni Grant at kaluluwa ng diwata na inilabas sa kanyang katawan, dahan-daang pumapasok sa katawan ni Oliver. Hindi malinaw kung gaano katagal ang lumipas, ngunit sa wakas ay nagtagumpay si Grant. Dahan-daang tumayo si Grant, hindi na napigilan ng kasiyahan habang inihagis ang kanyang ulo sa langit at humalaklak. Ang walang paa na katawan na iyon ay hindi maganda sa pakiramdam, ngunit hindi na siya dapat mag-alala na mahuli pa siya ng Nine Heaven Emperor.
Pagkatapos, binuhat ni Grant ang sarili niyang katawan at humakbang paalis matapos magpakawala ng ilang tawa. Hindi niya alam kung saan ang lahi ng halimaw. Gayunpaman, batay sa katotohanan na sina Oliver at Damon ay bumisita lamang sa Mount Snow. Tiwala siya na ang kanilang kampo ay hindi masyadong malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natuklasan ni Grant ang kampo ng halimaw na lahi sa No Exit Valley. Humugot siya ng malalim na hininga at nagmamadaling lumapit. Nang makita nila si Grant na kinaladkad ang isang patay na katawan patungo sa kanilang direksyon, mabilis siyang pinalibutan ng mga halimaw na mandirigma. Grant ba yun? Subordinate ng Nine Heaven Emperor. Patay na siya. Wala sa mga halimaw na mandirigma, ang nakaalam na si Grant ang nagmamay-ari kay Oliver, at hindi talaga iyon si Oliver. Ngunit wala ni isa man sa mga halimaw na mandirigma ang may hinala. Positibong tuwang-tuwa si Grant. Ang kumpletong takeover spell ay siguradong malakas. Nagpalitan ng ilang pangungusap si Grant at ilang masasamang mandirigma bago siya pumunta sa pangunahing tolda. Makalipas ang ilang minuto, sa main tent, ang mukha ni Archfiend Antigonus ay ganap na hindi gumagalaw habang siya ay naglalabas ng nakakapanghinayang aura. Si Morticia at Yuda, pati na rin ang iba pang Fiend Martyrs, ay nakatayo sa magkabilang panig. Mukha rin silang solemna, magalang na lumuhod si Grant. Nakahandusay sa lupa ang kanyang orihinal at tila walang buhay na katawan sa tabi niya. Oliver. Unang nagsalita si Morticia, nakatingin kay Grant. Anong nangyayari? Nasaan si Damon? Ang mga titig ni Archfiend Antigonus, kasama ang iba pang mga Fiend Martyr ay nakatuon kay Grant, naghihintay ng kanyang tugon. Ni Archfiend Antigonus o ang 12 Fiend Martyrs ay hindi nakadama ng anumang mali sa Oliver na nakatayo sa kanilang harapan. Kagalang-galang na Archfiend, huminga ng malalim si Grant, nagsalita sa tono ng malaking paggalang. Pumunta kami ni Damon sa Mount Snow at bumangga sa Grant. Hindi kami nag-iisip ng 2 beses, at pinatay ni Grant si Damon. Sinamantala ko ang kahinaan ni Grant at pinatay siya. Nagpakita si Grant ng matinding takot. Kasalanan ko lahat kung hindi ko siya nagawang buhayin. Mangyaring parusahan ako ayon sa gusto mo. Kabanata 4178. Phew! Huminga ng mahina si Morticia. May kaina-hinalang ekspresyon sa kanyang maselang katangian. Paano lumitaw si Grant nang wala saan sa Mount Snow? Natarante si Morticia. Si Grant ay isang makapangyarihang mandirigma, at para kina Oliver at Damon na mapatay siya, kahit na sa kanilang magkasanib na pagsisikap, ay halos imposible. Gayunpaman, tila iyon ang katotohanan, at walang saysay na pagtatanong dito. Gayunpaman, na-curious siya tungkol sa layunin ni Grant doon. Pagkatapos ng lahat, si Grant ay isa sa mga pinakamahal na subordinate ng Nine Heaven Emperor. Ang kanyang biglaang paglitaw sa Mount Snow ay maaaring magpahiwatig na ang mga sundalo ng makadiyos na rehiyon ay sumusunod sa likuran. Honorable Fiend Martyr, umikot ang utak ni Grant habang nag-aagawan ng sagot. Sinabi niya, nagsimula kaming umatake sa sandaling nakita namin ang isa't isa. Hindi rin ako sigurado kung bakit nasa Mount Snow si Grant, ngunit sa palagay ko ay maaaring naramdaman niya ang mga panginginig ng boses na nagmumula sa Mount Snow at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Si Grant ay isang lalaking nag-iisip ng mabuti. Siya ay mahusay sa pagkumbinsi sa mga tao sa mga tamang pamamaraan at nadama na ang sitwasyon ay hindi nangangailangan ng isang detalyadong isa. Tumango si Morticia. Wala na siyang sinabi pa. Oliver, noon lang, si Archfiend Antigonus, na tahimik sa buong panahon, ay tumingin kay Grant habang dahan-daang nagsasalita. Si Grant ay isang taong may dakilang kapangyarihan sa rehiyon ng Diyos. Naipaghiganti mo ang ating pagkatalo sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Bahagyang ngumiti si Archfiend Antigonus. Nakagawa ka ng isang mahusay na gawa, at para dyan, itatalaga kita bilang general ng itim na pagong. Sana ay marami ka pang magagandang bagay na gagawin para sa halimaw na lahi sa hinaharap. Hindi alam noon ni Archfiend Antigonus na ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay hindi si Oliver, kundi si Grant. Salamat, Honorable Archfiend. Napaungol si Grant sa tuwa habang nagmamadaling yumuko ng malalim. May hindi maipaliwanag na saya sa kanyang puso. Madaling gamitin ang complete takeover spell na iyon, hanggang sa puntong kahit ang dakilang Archfiend Antigonus ay hindi masabi ang pagkakaiba.
Oh, naalala ko. Isang pag-iisip ang tila dumating kay Archfiend Antigonus. Lumingon siya para tingnan si Grant at nagtanong. Ano pa ang nakita mo sa Mount Snood bukod sa labanan na nangyari sa pagitan mo at ni Grant? Bakit nagkaroon ng pagbabago sa kalangitan? Kagalang-galang na Archfiend. Natigilan si Grant saglit bago niya sinabing, may dalawang malalaking estatwa sa tabi ng Mount Snood. Ipinagpatuloy niyang ilarawan ang nakita niya ng buong detalye. Sa pagtatapos, halos gumagawa si Grant ng mga bagay habang nagsasalita siya. I'm guessing that otherworldly gods are probably created the two statues. Walang ibang makakagawa ng mga rebulto na ganoon kalaki sa ganoong kaikling panahon, lalo pat tumawag sa pagbabago sa kalangitan. Mga Diyos sa ibang mundo. Bahagyang kumunat ang noo ni Archfiend Antigonus. Parang may pumasok sa isip niya habang kumikinang ang kanyang tingin. Baka si Jade Immortal. Samantala, maghintay ka, Lute. Si Jade Immortal ay pumailan lang sa himpapawid kasama si Prinsesa Dorothy sa hila, nagkukumahog upang maabutan si Lute Bell. Tinaasan ng kilay ni Lute ang macelan. Bumaba siya at nagtanong, ano ito? Huminga ng malalim ang Jade Immortal, iniabot ang Emerald Sky Pearl sa kanyang kamay. Sa tingin ko dapat mong ibalik ito. Natigilan si Lute sa pagkalito. Panipi, napanalunan mo iyon. Bakit ayaw mo na? Sinulyapan niya si Prinsesa Dorothy. Di ba sabi mo bubuuan mo ulit ang diwata niyang kaluluwa? Anong nangyari dun? Ngayon ka na ba sumusuko? Paano ako susuko? Ang ekspresyon ni Jade Immortal ay lubos na solemn na habang nagsasalita siya. Umiling siya, hindi ko lang iniisip na nanalo ako ng patas. Tumingin si Jade Immortal kay Lute at emosyonal na nagsalita. Sabihin mo sa akin, bakit ka sinasadyang matalo sa akin? Natatakot ka bang masaktan ang pride ko kapag natalo ako? Sa tingin mo ba magiging masakit akong talunan? No way, Terrell na ulit. Alam niyang kusa siyang natalo ni Lute, at hindi niya maalis ang pag-iisip. Si Lute ay napunit sa pagitan ng pagtawa at pagluha sa galit sa kanyang mukha. Sinabi niya, paano ako natalo sa iyo ng kusa? Huwag kang maging katawa-tawa. May iba pa akong dapat ipag-alala. Ako ang katawa-tawa. Si Jade Immortal ay naging mali-mali, itinaas ang isang daliri upang ituro si Prinsesa Dorothy. Sabi niya, nakita niyang kusa kang huminto sa last round. Magsabi ka nga ng totoo, sinasadya mo ba akong matalo? Sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat sa isang patas na laban? Mababa ang tingin mo sa akin. Sigh. Napagod si Lute. Sinulyapan niya si Prinsesa Dorothy. Masyadong inosente ang babaeng iyon. Kusa akong natalo para lang makuha mo ang Sky Emerald Pearl na buuin muli ang kaluluwa mong diwata, at pinuntahan mo ako at inilantad ako. Kabanata 4179. Napayuko si Prinsesa Dorothy sa kahihiyan. Pakiramdam niya ay napunit siya sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Hindi inaasahan ni Prinsesa Dorothy na ganoon pala kakompetensya si Jade Immortal. Hinabol pa niya si Lute para sa isang rematch. Wala na bang ibang sasabihin? Humajijek si Jade Immortal na para bang nahuli niya ito, sumisigaw sa tuwa sa mukha ni Lute. Walang kwenta ang huling round na iyon. Humihingi ako ng rematch. Inihagis niya sa kanya ang Emerald Sky Pearl. Tahan na. Pinigilan ni Lute si Jade Immortal, isang solemn na ekspresyon sa kanyang maselang katangian. Panipi, dadalhin kita sa rematch na iyon. Ngunit kailangan mong kunin ang Emerald Sky Pearl. Bakit? Tila naguguluhan si Jade Immortal. Itinuro ni Lute si Prinsesa Dorothy. Dahil kailangan niya ito. Sige. Nagsalita si Jade Immortal pagkatapos ng maikling katahimikan at bumaling kay Prinsesa Dorothy. Maswerte ka na ganoon na lang ang pag-aalaga ni Lute Bell sa iyo. Sa palagay ko dapat mong kunin ito dahil pinilit niyang ibigay ito sa iyo. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang Emerald Sky Pearl kay Prinsesa Dorothy. Salamat, Senyor. Tinanggap ni Prinsesa Dorothy ang perla sa kanyang mga kamay. Tuwang-tuwa siya. Lumingon siya kay Lute at yumuko. Salamat, Lute Bell. Bahagyang ngumiti si Lute, na kinikilala ang kanyang pasasalamat. Sige, sige. Biglang putol ni Jade Immortal. Ano ang pastahan natin ngayon? Ang laban na walang insentibo ay hindi maganda. Tingnan ko kung mayroon akong anumang halaga sa akin. Habang nagsasalita siya, sinimulan ni Jade Immortal ang kanyang mga gamit.
Maya-maya, lumabas siya na may dalang rainbow amulet sa kanyang kamay. Ang rainbow amulet ay malinaw na parang tubig, nagniningning na may nakamamanghang kinang. Ito ay gawa sa rainbow jade. Dapat mong malaman na ito ay medyo bihira. At isang mahirap na kayamanan na makuha, Jade Immortal beamed habang siya ay nagsasalita. Sige, tumango si Lute. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bote ng Jade. Sabay-sabay na nahulog ang mga tingin ni na Jade Immortal at Princess Dorothy sa bote. Ang bote ay gawa sa pinong jade at itinuturing na medyo mahalaga. Ang pinakakapansin-pansing tampok tungkol dito ay ang kakaibang apoy na sumayaw sa loob nito. Sa katunayan, ang siga ay ang espiritu ni Daryl Darby. Nang ibagsak ni Archfiend Antigones si Daryl sa Sylphid Mountain, sinadya niyang buhayin ang sarili gamit ang apoy mula sa Power of the Bird Ancestor. Ngunit iyon ay nalaman ni Archfiend Antigones, at nawasak din niya ang apoy. Ang lahat ng pag-asa ay hindi nawala habang ang isang maliit na bahagi ng espiritu ni Daryl ay nagawang makatakas sa trahedya. Maya-maya, nagkataong dumaan si Lute. Ang kakaiba, Katanji tanging apoy ay nakakuha ng kanyang paningin, at inilagay niya ito sa isang bote ng jade. Kakaibang apoy, si Jade Immortal at Prinsesa Dorothy ay labis ding na curious. Jade Immortal, ibinuka ni Lute ang kanyang bibig para magsalita. Wala akong ibang kayamanan sa akin kundi itong bote ng jade. Natagpuan ko ang apoy sa Sylphid Mountain, at inilagay ko ito sa bote dahil nakita kong kaakit-akit ito. Kung okay ka lang yan, simulan na natin. Seryoso ang mukha ni Lute habang nagsasalita. Malinaw na sa dalawang item, ang rainbow amulet ni Jade Immortal ay mas bihira kumpara sa jade bottle ni Lute. Ang tanging kapana-panabik na bahagi nito, sa palagay niya, ay ang kakaibang apoy sa loob nito. Halika, halika na. Hinikayat ni Jade Immortal na bahagyang naiinip. Ang premyo o taya ay halos hindi mahalaga sa kanya, ang gusto lang niya ay patas na laban kay Lute. Ano ang gusto mong makipagkumpetensya? Bahagyang ngumiti si Lute habang nagsasalita. Hayaan mo akong isipin iyon, tugon ni Jade Immortal. Ipinasa niya ang rainbow amulet at ang bote ng jade kay Prinsesa Dorothy, pagkatapos ay nagsimulang magnilay sa kanyang sarili. Kabanata 4200. Bilasan mo, wala akong masyadong oras, udyok ni Lute habang umiiling at pilit na ngumiti. Sa sandaling iyon, isang malakas na aura ang naramdaman sa hangin. Ito ay mula sa isang lugar na malapit. Nakuha nito ang atensyon ng lahat, at ibinaling nila ang kanilang mga ulo upang tumingin sa malayo. Sa nakita, hindi napigilan ni Prinsesa Dorothy ang kanyang nakakatakot na paghingal. Nakita nila ang halos 20,000 halimaw na mandirigma na tumatakbo ng may labis na sigasig. Pinangunahan ni Archfiend Antigones at ng 12 Fiend Martyr ang mga tropa. Si Archfiend Antigones ay lumutang sa himpapawid, at siya ay nagpapalabas ng marangal na enerhiya sa paligid niya. Crap! Napuno ng takot si Prinsesa Dorothy sa paningin ni Archfiend Antigones habang nanginginig. Hindi malilimutan ni Prinsesa Dorothy kung paano lumitaw si Archfiend Antigones nang wala sa oras sa araw ng kanyang kasal, na hinuli siya at sinisira ang kanyang diwatang kaluluwa. Kung hindi dahil kay Jade Immortal, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Mula noon ay nagkaroon ng matinding takot si Prinsesa Dorothy kay Archfiend Antigones. Halos natusok ang kanyang kaluluwa sa takot nang makita siyang muli. Binibini, nakatuon ang tingin ni Archfiend Antigones kay Prinsesa Dorothy habang nagsasalita ito ng may sukdulang tono. You've been fortunate. I can't believe na nakaligtas ka sa pagkawasak ng kaluluwa ng diwata mo. Narinig niya ang tungkol sa sitwasyon sa Mount Snow-Odd, at nahulaan ni Archfiend Antigones na anuman ang nangyari ay gawa ni Jade Immortal. Nang walang pag-aalinlangan, pinamunuan niya ang isang tropa na mag-scout sa paligid ng Mount Snow-Odd. Oo naman, naabutan niya si Jade Immortal. Nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Archfiend Antigones, pinilit ni Prinsesa Dorothy na maging kalmado. Hindi siya tumugon sa kanya. Sa kabila noon, ang maselang katangian niya ay mapatla. Prinsesa, matamang tumingin si Grunt kay Prinsesa Dorothy. Halos hindi niya mapigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Hindi siya namatay,
Walang makapaghahanda kay Grant na makita siyang muli sa katawang tao sa kabila ng pagpapasya niyang kalimutan at magpatuloy kay Prinsesa Dorothy nang malaman na nadungisan ni Daryl ang kanyang kadalisayan. Kung tutuusin, matagal na siyang naging apple of eye. Nagkaroon ng urge si Grant na sumugod at batiin siya. Gayunpaman, naalala niya na siya ay nasa katawan ni Oliver, kaya pinababa niya ang paniwala. Noon lang, dama po ang tingin ni Archfiend Antigonus kina Jade Immortal at Lot. Ang kanyang tingin ay kumikinang na may hindi mabasang kislap. Jade Immortal at Lot Bell. Pambihirang pagkakataon na makatagpo kayong dalawa dito. Pagkatapos ng huling malaking digmaan sa pagitan ng makajos na rehiyon at ng lahi ng halimaw, ang espiritu ni Archfiend Antigonus ay gumugol ng halos 100 siglo sa paglibot sa labas ng Nine Heavens. Nakatagpo siya ng hindi mabilang na ibang mga Diyos sa mga panahong iyon, kasama sina Jade Immortal at Lot. Nakakahiya, bahagyang kumunat ang noo ni Jade Immortal, na susulat sa kabuuan ng kanyang mga tampok ang sama ng loob. Humakbang siya para kausapin si Archfiend Antigonus. Archfiend Antigonus, kung papunta ka sa isang lugar, mangyaring umalis ka. Huwag mong gamblein ang ating tunggalian. Naging maluwag si Lot sa kanya sa huling laban, at labis nitong ikinadismaya si Jade Immortal. Si Archfiend Antigonus ay napakasama sa rehiyon ng Diyos at napakalakas. Ngunit para kay Jade Immortal, hindi siya karapat-dapat sa kanyang panahon, at malinaw na makikita iyon sa kawalan ng kagandahang asal sa kanyang tono. How dare you? Habang nagsasalita siya, ang halimaw na martyr na si Yuda ay lumakad ng pasulong. Galit niyang itinuro si Jade Immortal habang sumisigaw, ang lakas ng loob mong sumagot sa Honorable Archfiend that way. Gusto mo bang mamatay? Kailangang turuan ng leksyon ang matandang geezer na iyon, magsalita ng wala sa lugar na ganyan. Sa pag-iisip, kumilos si Yuda upang sumugod. Gayunpaman, pinigilan siya ni Archfiend Antigonus. Stand back, Yuda, mahinang sabi ni Archfiend Antigonus. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang kanyang tono ay walang puwang para sa paghihiganti. Huminga ng malalim si Yuda. Galit niyang pinandilatan si Jade Immortal at bumalik sa tropa. Ang disgrasyadong si Archfiend Antigonus, na minsang gumala sa labas ng Nine Heavens. Nagsalita si Lot, na bahagyang hinarap si Archfiend Antigonus. Binabati kita sa paghahanap ng isang tangible body. May konting friendly match kami ni Jade Immortal. Kung wala kang ibang negosyo, mangyaring huwag hamarang sa aming daan. Si Lot ay isang babaeng may kaunting emosyon, at halos wala siyang pakialam sa mga away na naganap sa rehiyon ng Diyos. Ang gusto lang niya ay makita kung ano ang kanyang kinaharap kay Jade Immortal, at hindi niya nais na magkaroon ng anumang pagkaantala. Bahagyang ngumiti si Archfiend Antigonus. Hindi ako haadlang sa daan mo. Gayunpaman, dinadala ko ang dalaga. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.